Yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair, para yung taxi lagyan na sa pintuan ng TNBS. Yung marking sa mismong lakihan na po sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So, marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang, sabihin natin, kolorum. So, yung po aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yun po yung aming suggestion dyan para ma-identify po natin ang mga sasakyan nito. Yun po yung suggestion namin. At Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, ang Pasang Mazda po, ang ACTO at ang ALTODAP, ang nag-file po ng petition sa Supreme Court upang TRO po ang NCAP nito. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama dun sa aming petition ang MMDA. Ang amin lamang pong nilabanan dyan ay ang mga local government sapagkat sa sobrang taas ng penalty na pinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport, kami po mga operator ang nagso-shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami pong sa amin, sa hanay ng pampublikong sasakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho namin kasalanan, pero kasalanan namin driver. So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Chair, sa tulong nyo, yung non-contact na yan, yung MMDA, hindi po namin isinama yan, dapat magkaroon po ng talagang uniform ang penalties. Uniform na, sir, binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag-usapang uniform po yan, after ma-TRO po ang NCAP, kami rin po ang nagmungkahi kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector, na maging uniform na po ang fines and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamatan po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba po yun, uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi ho pare-pareho ang kanilang... Pero ngayon po uniform na, yung NCAP, so okay na sa inyo. Well, sabi ng MMDA, uniform na 17 LGUs. Yung participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, nakatiaro po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na matiaro ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang? Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa? Hindi pa po. Para maging clear tayo? Yes. Yes, sir. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat, yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinama ang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po sila mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho, yun ho yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado na napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkaka-lift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So, lifted po ng kataas-taasang hukum about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So Kaabit, gusto ko lang maging malinaw, dito, yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate, even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So, wala kayong tiwala sa mga taga-LGU? Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas
Nag-hire po sila ng provider, kanya tumaas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera noon, bayad na. So walang due process doon. Wala po, parang Kasi bayad ka muna kami. bago ka mag-complain. Opo. So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama Pero po pag yun, nakita Mr. wala Chair. kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po Ganun yan, dapat ang due Mr. process. Chair. So Opo. that's not happening dito sa NCAP? Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA merong contest mechanism. Sa LGU wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binamagit ni Attorney Nunez ng MMDA. Isa pa po, Mr. Chair, karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help, na ibang agency ang ating maging adjudication board? So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din. Hindi naman po. Kanina kasasabi nyo Kanya na, sana magpa-implement ng NCAP. Mr. Chair, kasi, kasama, bukod sa EDSA, sa buong, pati sa 17 LGU sa MMDA. Tapos ngayon, wag MMDA. Sir, Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion niyo? Sino dapat Siguro, mag-adjudicate? isang traffic court po tayo na talagang o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung MMDA ito. Paano to? Parang gano'n lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila. Okay. Anong reaction niyo po, Secretary Vince? Ipapasa daw halimbawa sa LTO kung MMD ang Pwede naman pong pag-usapan, Mr. Chairman. No? Pero I think our right now po, no, kasi ang DOTR po ay limitado po ang aming enforcement powers. No? For example, ang LTO po, ang LTFRB, ang kanilang enforcement powers is really not on traffic violations per se. No? It's really on kung LTFRB yan, kung ang isang PUV ba ay out of line or ang PUV ba ay nag-ooperate na walang prangkisa. Yan po, LTFRB ang pwedeng mag-enforce yan. Ang LTO naman, ang mga sasakyan bang nasa kalye ay rehistrado o hindi. No? Medyo limited lang po talaga ang enforcement mandate ng LTO at LTFRB. Whereas ang MMDA, ang mandate po na at kasama na rin ng mga LGU, traffic. No? Lahat ng violations of traffic regulation, yan po ay napapaloob sa mandato ng MMDA. Pero, wala naman pong pwedeng makipagtulungan po kami. No? Lagi naman po kaming open dyan. Pero, yun lang po siguro ang Mr. Chairman, just to address yung concerns ni Ka-Obet. No? Ako lang ho, Mr. Chairman, personally, no? Siguro po ang dapat tignan natin dito is paano po ba ginagawa ito ng ibang bansa? Kasi hindi naman po bago itong NCAP ginagawa na po ito ng matagal sa ibang mga bansa. And ano po ba ang sistema ng kanilang pag-enforce nito? Ano po ba ang sistema ng kanilang adjudication or pag i-contest mo, i-question mo, ano po ba ang sistema sa ibang bansa? And siguro po, dapat, kung nagwo-work naman sa ibang bansa, dapat siguro gayahin na lang natin. Sa ibang bansa kasi meron yung traffic court na doon ka pupunta. Sa Amerika may traffic court. Tama po. Doon mo babayaran yung violation mo at pwede mo i-contest para may judge na mag-hear doon sa pagkukontest mo. Tama po yun, Mr. Chairman,
not to add to the responsibilities of the chairman, but this might actually be something that the legislative branch can look into and para orderly na, kasi ngayon po syempre limitado ang executive to enforce, and we are just bound by the existing legislation, no? So Ikaw na magsalita. pero I mean, maganda pong at least umuusad po tayo, Mr. Chairman, with your leadership, no? Na nakaklarify po ang marami bagay dito. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yeah. Kahit po ang LTO, LTFRB, ang adjudication ho nila, dun din po sa department, sa bureau. Mahirap naman po yung traffic adjudication, ilalagay mo sa jurisdiction ng korte. Wala na hong ganon. So, rest assured, ang mga hearing officers po namin sa MMDA, they are lawyers, and they are fair. Kasi yung decision ng traffic adjudication can still be appealed to the chairman kung sa tingin talaga nilang naagrabyado sila. So it's not the last resort po. Tsaka ang tinitingnan ho namin dyan sa adjudication is kung administrative violation, yung may prangkisa, kung gusto nilang makita talaga kung nag-violate sila o hindi, may clip kami ng CCTV just to ensure na ang kalabasan ng desisyon ng traffic adjudication would be just and fair. So, Okay, kasi nakikita ko po dito, kung magtatayo tayo ng traffic adjudication court, magpapatayo tayo ng infra, gastos na naman, dagdag personnel. So I don't think for now that's viable dito sa bansa natin. So siguro tama ng MMDA, maganda naman sinabi ni Attorney Nunez na pwede mo i-contest yun, may level na pag hindi ka kontento doon sa lawyer na mag-hear ng case mo, pwede ka umakyat hanggang sa chairman, which is good. For me, I think that's fair. Now, what I want to do here is call the attention of the DILG. Meron ba DILG dito? Okay. Si Mr. Joaquin Alfonso Toledo. Yes, Mr. Chair. Maganda yung suggestion ni Kaabit, no? Papayag ba yung mga mayors na yung kung halimbawa na lift na Supreme Court yung TRO sa NCAP sa mga LGUs na MMDA na magpapa-implement, magpapatakbo ng NCAP? Well, sir, What's your position po? Sir, I think that can be studied po with, I think we have a TWG with the MMDA. Part po on the LG dun. We can study that part of the enforcement power, the adjudicating power ng pagdating sa traffic. Pero right now, sir, if the LGU issues the ordinance, ano po yun protected po yan by local autonomy. Hindi, kahit po DILG, di po namin magagalaw yan. Ang makakagalaw lang po dyan ay if the court deems it unconstitutional po. Okay, so you have to go to court through that. Yes, po, Yung sa Kaabit naman, suggestion lang naman yun para maayos yung trapiko natin sa mga kalye sa Kamaynilaan. So that's just a suggestion, which for me is good. Ngayon, kung sinabi mo, dahil yan ay ordinansa at batas nila yan, that is something na hindi na natin pwedeng ninyong pakialaman. Maliban na naman kung may order from the court. Is that what you're saying? Yes, Mr. Chair. But somehow, maybe you can talk it out with some mayors. Yes, sir, definitely. There's a way we can to go around it by not going to issue- the courts pa. Yes, sir. Well, we can issue a memorandum, sir, to the mayors, providing all of these concerns, and maybe we can have a dialogue with them, sir. Okay. Chair, if I may please. Go ahead, Chairman. There's already a Supreme Court decision on that. Alto-DAP case versus MMDA, wherein the Supreme Court held that pagdating po sa NCR, ang may power po na sa traffic is purely MMDA. Although it's subject to MR right now. Pero may mga LGU na po na kumbaga, sumunod dyan. That's why may mga LGUs ho kami ng mga traffic enforcers, MMDA po ang nagde-deputize. Because under that Supreme Court ruling, MMDA lang ang pwede mag-issue ng ticket. Yung mga LGUs, they can only issue ticket if they are deputized by MMDA. So pagdating po sa Metro Manila, pagdating sa traffic management, traffic
laws, rules, and regulation, ang may say lang po MMDA. Base doon po sa recent ruling ng Supreme Court sa Altodap case, which is under MR lang po ngayon. Saldudap case. So if we'll go by the Saldudap case, so therefore, pwede na pala ang MMDA na mag-implement ng NCAP sa lahat ng lugar sa Metro Manila, including sa 17 LGUs na sinasabi nyo. It may be possible. We'll just wait for the final resolution. Naka-MR lang po yung ibang LGUs dun sa decision ng Supreme Court. Kaya nga, once na natapos na yung MR, It's possible. Na-resolve na it's possible. Yes, Mr. Chair. Pero ano itong sinasabi ng DILG na dahil mayroong ordinansa at siyempre mayroon silang sariling batas at dinyan sa ordinansa na para sila ang mag-implement ng NCAP sa kanilang area of jurisdiction. Pagdating po kasi doon sa recent decision ng Supreme Court, sinabi doon basta mga yung major thoroughfares, roads, circumferential roads, and other roads under MMDA, MMDA po ang may say. Okay. So siyempre kung mas mataas naman yung ng decision ng Supreme Court over doon sa mga ordinansa. Yes, although may mga LGUs na nag-MR nag-file niyan, that's why it's still pending with the Supreme Court. And we'll await kung ano pong magiging final resolution ng Supreme Court. And after that, we could decide kung ano pong mangyayari doon sa... Kasi sabi nga nila, yung LGUs kasi may third party na nag-invest ng mga CCTVs na may AI capability. So may ginastos din po yung mga partners ng LGU. So yun po, isa rin sa issues niyan. So pag may ginastos sila, kaya nga nagsisingil sila ng mahal. Yun eh. The reason why masyadong exorbitant yung fee na or sinisingil para sa mga violation because of that third party na nag-provide ng AI cameras. Before the TRO, that's why yun nga nagkaroon ng single ticketing. All the issues that were raised during the sa TRO ng transport group, ginawa namin ng paraan at naayos namin sa single ticketing issues, yung contest mechanism, fines and penalties, interconnectivity with LTO, yung online payment portals na hindi na kailangan pumunta pa sa mga city hall or iba't ibang LGUs para isettle ang fines and penalties. May mga online na rin sila, payment portals and even sa banks or GCash or Paymaya. Those issues that were raised by the transport group, inayos ho namin yan sa single ticketing system. So siguro makipag-usap kayo sa LGU? Yes, we have a meeting tomorrow with all the traffic heads regarding these issues, sir. Balik tayo sandali dito sa TNVS. So, lahat ng mga mayroong sasakyan ay pwede mag-register sa TNVS para sila ay mabigyan ng tulad naman ng Grab, Joyride, para mabigyan sila exemption. LTFRB can answer that, sir. Sir, meron po tayong ang mga TNC po ang nag-re-register niyan, yung the network company are the one registering all the TNBS application and endorse it to LTFRB. So yung LTFRB po have the complete records of all the TNBS. Okay. Thank you. Tumatanong kamay si Mr. Melencio Boy Vargas ng Alto DAP. Sir, go ahead. Magandang umaga po, Mr. Chairman. At sarat po na dito kay Secretary. Siguro pwede pa mag-suggest na, sir, baka naman po pwede, Mr. Chairman, na yung LTO na magpadala ng summons. Ano na lang ang LTO at MMDA. Kasi ang LTO po ang nakakaalam ng mga lahat po ng listahan ng ng mga operator, driver. Kasi nga po ang nagiging problema po namin dito sa sa public transport, no. Halimbawa po yung driver ko nagalit sa akin, nagpahuli tapos umalis na. Paano ko nga habulin? Oo nga naman. May point ka naman. Pero bago siya magkaroon ng galit sa inyo, sibakin mo na siguro yung driver mo. Dapat ma-anticipate mo na itong driver ko, loko-loko to, gagawa to ng hindi maganda. Tama po kayo doon, Mr. Chairman. Kasi siyempre, alam mo yung driver, pag kinakagalitan mo, magtanim sa'yo, ang gawin niya, pahuli na ng pahuli, tapos bukas, umalis na. Pero sa responsibility na yung operator, hindi na po responsibility ng LTO yun, or ng MMDA for that matter. Yes po, Mr. Chairman. Kaya lang po minumungkahi namin yon dahil sana po
yung summons natin, within 5 days dumating na para hindi po naiipon. Kasi ang nangyari po kasi dito, lalo po yung Ngayon mga ba, how many city. days? Ngayon ba, how many days ang summons? Sa totoo lang po, may From the time of the interconnectivity ang MMDA sa LTO. So, kung ano pong nasa database ng LTO, may access po ang MMDA dyan. Pero how long? Kasi Ang sinasabi ano ho 5 namin days. is within 7 days from the time na na-validate yung NCAP violation, we will send it via PhilPost Within 7 days. within 7 days. And they can... Ano yun, 7 working days o 7 days kasama po. ng weekend? 7 days po, kasama yung weekend. And they could file a protest within 10 working days. And ang MMDA po, hindi ko kami nag-i-interest. Kahit bayaran mo yan after 1 year, wala akong interest sa penalty. Alam niya ni Kaboy at ni Kaobet. Oh, Kaboy, okay sa inyo. Tama. Tapos yung pagpipili po ng driver, nasa batas po yan, yung diligence of a good father. Ang operator, responsibilidad yung pumili ng maayos at Tama. disiplinadong driver na yung hindi kayo ipapahamak. Kasi may, ano rin ho kayo dyan may obligasyon sa pagpipili. And ang liability ng driver, jointly Sa amo. sa amo. Operator, So, we have to be careful in choosing our drivers. So, isa rin po yan na pinapakiusap natin sa mga operator. Kung pipili kayo ng driver, make sure na may due diligence at alamin yung background ng driver na ito. Kasi marami tayong mga buses, jeepney na na-involve sa iba't ibang matitinding road crash incidents. And hopefully, this would be kumbaga, eye-opener to all the operators kasi hindi lamang lahat isisisi natin sa gobyerno. You have to do your own part in making our roads safe and to have disciplined drivers sa ating kalsada. Yeah. Hindi, tama naman po kayo doon. Mr. Vargas, Mr. dagdag Chairman. ko lamang doon sa sinabi ng MMDA ni Atty. Nunez. Ganon din yung sa mga private individuals na may mga driver. Alam mo, katulad ko, may driver ako. Pag nahuli yung driver ko, kahit hindi ako sakay at makakatanggap ako ng summon mula sa LTO, paninindigan ko yon. Pero, kakausapin ko yung driver. Pagagalitan ko, totoo ba itong violation na ito? Bakit ka nag-violate? Tuloy, magmumulta ako ng ganito, ganon. So, it is my responsibility na siguraduhin na yung driver ko ay maayos na driver, hindi siya pawarawara, hindi siya gagawa ng mga hindi maganda sa pagdating sa kalsada. Yun po yun. Yung explanation ng MMDA. Okay. Si Ma'am Liberty Luna, gusto niyo po magsalita? Po, Chairman, at sa lahat na nandito ngayon, kay Secretary. Sa akin po, sa akto, kailangan lang po maayos po yung paghuli doon sa camera, yung capture nila para hindi naman mahirapan yung mga members ng mga public transport. At kung totoo nga po na medyo mababa na po yung ating mga penalties, nagpapasalamat po ako sa MMDA kay Atty. Nunez at sa ating mga nakaikot po dito na sana po hindi lang po naman po to sa public transport, ito rin po ay kasama rin po ang public at private transport po. Magkakasama po ang violation nito kaya sana po may ayos po ang panghuhuli nila sa camera po nila at papunta po sa MMDA at papunta rin po sa LTO. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Recently, merong lumapit sa akin dahil yung kanyang mother ay nasagasaan, I think 3 times in my Quezon City. Now, we have to address the issue of sa mga traffic lights and sa mga pedestrian lanes. Ako mismo nakakita ako kung paano winawalang hiya ng maraming drivers yung pedestrian lane na yung pedestrian nagpapatintero hihinto sa gitna at ito masakyan diretso-diretso and pedestrian lane yun. We have to do something about this. So may I suggest whose responsibility would this be na maglagay na tayo ng hump, kahit na rubber hump lang muna, temporary yun, na para at least mag-slow down yung sasakyan. Lagyan natin lahat ng pedestrian lane natin ng humps. Would that be the responsibility of MMDA or LGU?
DPWH? Sa national roads po. Sa national roads po, that's the jurisdiction of the DPWH. DPWH? Meron Actually, ba ang tayong nilalagay yun nila parang yung rumble strips. Pwede rin yun. Meron ba DPWH tayo rito? Comsec? Do we have a member of the DPWH? Okay. Yeah, what's your opinion, Engineer Tagle, doon sa suggestion ko? Yes, sir. So, we will be coordinating po with our counterpart particularly in the National Capital Region on how we could improve the safety of our pedestrian facilities, including pedestrian crossings and our sidewalks po, sir. So, currently, there are locations po wherein we provide refuge island. Ano po? Pedestrian refuge island po, sir. Ano po yun? This is where at the center po of our national roads, particularly for multi-lane areas, this adds protection po just in case po magkaroon po ng two-stage crossing. So kung magkaroon po ng time na ma-stay po sila sa gitna, so added protection po yung median so that they can stay and wait for the traffic po on the other side na Let's magkaroon talk ng about gap. the motorist. So, yung sinasabi ko na naintindihan nyo, tatawid yung pedestrian sa pedestrian lane, nothing will stop ng isang motorista na para mag-slow down. Diretso-diretso lang siya. So, ang point ko is, dapat we have a certain mechanism that would obligate them to stop or slow down. At yung suggestion ko, yun yung maglagay tayo ng humps or rumble strips. Yung ano naman po, sir, yung rumble strips po, yes, we are currently putting rumble strips po in approaching yung mga pedestrian crossings natin, sir. May ginagawa niyo na ba po yan? Yes, sir. Okay. So, it is part of, kumbaga po, traffic calming natin. And also, yung mga speed limits po natin within, particularly within NCR, I think MMDA is already implementing also yung mga maximum speed limits po natin to lower Kahit na maglagay tayo ng maximum speed limit, kung wala namang hindrance sa pag speeding nila, then we have to put that mechanism as well. Yes, sir. Para mapabagal yung takbo ng mga sasakyan, yung rumble strips nga kung tawagin. Yes, So meron ba kayo nilalagay? meron na, sir. We have specific guidelines po for putting rumble strips on also on approaching po ng mga pedestrian crossings po natin. Okay, yan sa mga main roads, sa mga malaking kalsada. How about yung sa mga side streets? Whose responsibility would that I be? think The that LGU? will be the LGU po, sir. So the LG, pwede bang kausapin yung mga mayors sa mga pedestrian lanes, matao, maglagay kayo ng mga rumble strips doon? Yes, Mr. Chair. Actually, we can issue an advisory encouraging all of the LGUs to put humps or rumble strips on identified na streets. Encouraging? Hindi Yes, ba po, pwedeng obligahin nyo sila? Sir, we cannot do that, sir. You on behalf cannot? of the LGU. They have local autonomy po. I know, pero okay, how about a memorandum of agreement? Tutulong yung DPWH para gawin yung rumble strips. Saan ba nabibili yung rumble strips? It is same material po with the pavement markings but higher thickness lang po. Just para po ba ano siya? Ano yun? Yung Yes, yun yung sasabi thermoplastic ko, pavement parang rubberized markings. Yes po. paint? Pintura lang. Thermoplastic Opo. pavement markings po, sir. It's like rubberized paint. Same material as they use. Manipis. Pero yung rumble strips po mas makapal. Mas para ho siyang maliliit na hump lumagabas. Yun dapat. So, yung mga taga-LGU might not agree with that dahil sa gasto siguro. Magkano ho ba yun? DPWH. I really don't have the exact amount right now, sir, but Kasi we can ako, provide. almost every day, pag umikot ako, sumasama ang loob ko, wala lang akong magawa, hindi naman ako traffic enforcer. Makikita ako, yung mga pedestrian, lalo na dyan sa may E-road, tatayo yung mga nurse. Pag walang traffic enforcer, tatayo yung mga nurse doon o yung mga health workers papuntang St. Luke's. Wala yung masasakan, diretso-diretso lang. Pag nag-clear na, saka diretso ulit yung pedestrian. So kung maglalagay tayo doon ng
Yung ba yung sa may bandang St. Luke's, hindi na DPWH yun, Quezon City LGU na yun, di ba? Maglagay rumble strips. Pag naglagay tayo, then, sa may E-Road, may pedestrian dyan. I think after St. Luke's Hospital, marami pa, hindi lang sa St. Luke's, marami pa sa Mindanao Avenue. Sa Mindanao Avenue, malaki-laking road yun. Meron na bang rumble strips yung pedestrian dyan? When I was still, yung TV5 ay nasa Novaliches pa, nadadaanan ko palagi yun. Yung mga pedestrians doon, nagpagpatintero sa mga sasakyan. Meron pa nasagasaan ata doon twice. So, yan ba, na-address na natin yung issue dyan? DPWH, naglagay na kayo ng rumble strips? We'll verify, sir, if along Mindanao Avenue, sir, may rumble strips. Lahat yan. Ilan yun? 2 o 3 atang pedestrian lanes. Kasi Mindanao Avenue, napakalaking kalsada yun. Kaya maluwang, nagmamabilis yung mga sasakyan at nakakatakot at marami na sagasaan. So, siguro, DILG, talk to the mayors and suggest that na maglagay ng rumble strips sa mga pedestrian lane. And then kayo po sa DPWH, I want you to identify yung mga main thoroughfares, mga roads na kailangan ng rumble strips, lahat ng pedestrian. Gusto ko lahat. Nang sa gayon, maobliga ito mga mabilis na magpatakbo, magdahan-dahan. Mr. Chair, if I may. Maybe we can also coordinate with the DPWH when it comes to the specifications ng mga kailangan na pa-implement ng LGU. Yung specifications sa mismong mga interventions na to para malasan na po yung ating incidences of road crash. Sige, thank you, Mr. Toledo. Now, nandito ba yung PPA, Philippine Ports Authority? Okay. Attorney Santiago, thank you for coming. General Manager PPA. During the last couple of hearing, nag-suggest ako na maglagay ng mga X-ray machines para sa mga sasakyan doon sa mga kinakarga sa Roro. At ang reason for that, para ma-avoid natin yung smuggling ng droga, pag-smuggle ng mga nako na sasakyan. Especially sa droga at kontrabando. In fact, there was this incident na naharang, buti na lang, magaling yung PIDEA at that time, naharang nila isang sasakyan, kotse, na ikakarga na sana sa Roro, punong-puno ng droga. Pero kung may X-ray yan, you don't need intelligence, you just need the X-ray. Hindi sila makakalusot. Kaya lang may kamahalan po yun. Ano po yung latest na po? Good morning, Mr. Chair. We are pleased to inform the Chair, pursuant to your suggestion over the past few hearings, Mr. Chair, that the PPA board yesterday has approved the budget for the acquisition of at least 2 mobile vehicle X-rays for this year, Mr. Chair. So we will be procuring at least 2 vehicle X-rays within this year, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. So within this year, so bakit dalawa lang po? Ilan ba ang mga pier na dinadaanan na may Roro? Unang-una po, Mr. Chair, katulad po ng sinabi nyo, medyo malaki po yung cost ng vehicle X-ray po. No? Since we will be conducting competitive bidding, with your indulgence, Mr. Chair, I can disclose to you later how much para hindi po ma-appraise yung mga potential bidders kung ano yung budgeting. But medyo mataas po yung cost niya. But we have approximately about 132 ports po nationwide that we are managing. Okay. So we will concentrate po primarily doon sa main access points po na dinadaanan na marami, which is Batangas and Matnog, Sorsogon. So initially po, we will deploy those 2 at those 2 terminals, and then as we proceed, probably for next year, we will try to budget and procure again for the other terminals as we go along, Mr. Chair. Okay, at least mag-umpisa tayo sa 2. Okay na yun, kaysa wala. And then as we go along, pag naging successful, mag-a-add na lang kayo na mag-a-add. Okay, thank you.